kung saan nagsimula ang lahat. Sa bilis ng mga pangyayari, wala na akong panahon para tignan kung anong simula at anong wakas. Basta't ang alam ko'y hindi kailanman nawala ng lalaki sa buhay ko. Ali! Sige, pare. Mamaya na lang. Galing ka sa parlor? Maganda ba? Maski naman anong ayos ng buhok, bagay sa'yo eh. Kamusta na baby natin? Eto, lakas-lakas nga sumipa eh. Baka lalaki. Maski naman babae marunong sumipa ah. Dali. Iuwi kita sa Pampanga. Bakit? Masaya naman tayo dito, di ba? Tsaka madalas ka naman nakakauwi doon. Doon ako kinasign ngayon eh. Mabuti na rin siguro. Para doon may panganak ang baby natin. Ikaw ang bahala. Dito na. Kanina na. Sino nakatira dito? Mga magulang mo? Doon na tayo. Ah! Kamusta ka na? Halika muna sa loob. Halika na! Siya si Elena. Siya nga una kong pinakasalan. Pero hindi ibig sabihin na may kinikilingan ako sa inyo. Gardo, ano mukha mo siya? Asawa ko. Asawa? Ako ano mo ko? Asawa rin. Halika na. Kaming dalawa. Bakit may bala ka ba magtayo ng harem? Biyanan ko. Ina ni Elena. Alam mong dalawa tayo? Elena! Pwede bang sa loob ka muna? Pakikuha na rin ang mga gamit namin. Hindi, wag. Kailangan nandito ka habang nag-uusap kami. Kailangan ayusin na natin ang problemang to eh. Walang kailangang ayusin. Pareho kayong pananagutan. Hindi problema si Elena. Payag pa nga siyang sa kwarto mo ako mas madalas matulog eh. Ha? Ayoko. Aalis na lang ako. Oh! Dali! Tanggapin mo na sana, Dali. Niloko mo ko. Hindi naman ito yung mga ipinangako mo sa akin, ha? Intindihin mo sana ako. Hindi. Mahirap maintindihan. Anong gusto mong gawin ko? Ha? Wala naman akong pwedeng pabayaan sa inyong dalawa. Hindi ko rin kaya magsustento ng dalawang bahay. Isa pa,
Gusto ko, magkasundo sana kayong dalawa. Total, pareho naman kayong hindi naiba sa akin. Hindi na kita kilala. Baka na sa pagkakakilala ko noon. Walang nagbago sa akin. Mahal pa rin kita, Dal. Mahal, babalik na lang ako sa mamang ko. Ano sasabihin mo sa kanya? Na naghiwalay na tayong dalawa. Isa pa, isipin mo yung bata. Wala siyang magigistang ama. Dali, subukan mo lang. Subukan mo lang, sige na. Mabait naman si Elena eh. Kung hindi mo talaga kaya, edi babalik tayo sa dati. Hmm? Hmm. Sabi mo, mahal mo ako. Patunayan mo. Tanggapin mo ako. Tanggapin mo kung sino ako. Hmm? Hmm. Halika na. Halika na. Hmm? Ano? Irim mo. Yan. Ganyan. Ay, talagang Aray masakit. ko! Ay, oh. Irim mo. Irim. Sige. Ayan. Oh. Tama yan. Yan. Irim mo. Yan. Kunti. Irim mo. Irim mo. Sige. Iri. Irim mo. Yan. Ay. Gapo-gapo talaga ng anak ko. May junior na ako. Nagkasunod-sunod ang mga anak ko kay Gardo. Kaya siguro hindi ako nagkaroon ng lakas ng loob na iwanan siya. Dolly, pinatatawag ka ni Gardo. Bakit daw? May bibilin daw siya sa'yo bago siya pumunta sa kampo. Bayaan mo siya. Elena, masaya ka ba sa katayuan mo kay Gardo? Ewan ko. Siguro. Hindi ba kasalanan sa Diyos tong ginagawa natin? Hindi naman siguro. Wala ka na ba alam isagot kundi, ewan ko, hindi naman siguro. Paano ka? Paano mga anak mo? Dolly, huwag kang magagalit sa akin. Ayokong may nagagalit sa akin.
Hindi naman ako nakikipag-agawan sa'yo kay Gardo. Basta't ang alam ko, ginagawa niya yung responsibilidad niya sa amin. Masaya kami sa kanya, Dali. Yung nanay ko nga, kinupkup niya. Mabait na tao si Gardo, Dali. Hindi na nga nakikita agad ng ibang tao. Yan. Na ba? Oo, malapit na. Eric, nakikita ko na ulo ng bata. Sige, Iri. Yan. Masakit! Oh, talaga masakit. Ayaw pa ba? Tingnan mo. Ay, Iri mo. Sige. Tubong, Iri. Yan. Sige. Konti pa. Gardo, hindi pwede. Kapapanganak ko lang eh. Dadandahanin ko. Sinabi nang hindi pwede. Pumunta ka na lang kay Elena. Ikaw ang gusto ko. Dapat kang matuwa eh. Oh! Matagal. Pero natauhan din ako. 6 na taon din ang sinayang ko. Pero di bale. Iibahin ko na ang buhay ko. Paano na tayo? Anong paano na tayo? Pupunta ka ng abroad. Hindi mo alam kung hanggang kailan ka doon. Ano nang mangyayari sa atin? Sabi mo anong mangyayari sa atin? Look, Nanette, wala naman tayong pinag-usapang commitment. Ano bang ginagawa natin? Nagde-date, nagsisiping, nagpapalitan lang ng I love you? Ganun lang ba kasimpleng relationship para sa'yo? Oo, ganun lang. Di ba masarap yung ganun lang? Bullshit! Ang sakit ng relationship. Hey, Gusto pa, ha? Come on, Nanette. hey, Totoo naman, Peter. Hanggang ngayon, immature ka pa rin. Yang utak mo wala sa ulo mo. Kundi nandyan. Andyan sa gitna ng mga hita mo. Okay. Okay, good. Sige. Di ba masaya pa rin naman tayo? Nanette, stop making demands. Please, you'll just ruin everything. Bahala ka sa buhay mong walang katuturan. Kung o-order ka, ang dapat mong orderin yung pampalamig ng ulo. Pareho lang tayo. Pag iniwan din ako ng boyfriend ko, hindi siya habulin. Anong kakainin mo? Wala na ako ng gana eh. Hindi kita masisisi. Sige. Hindi ako order. Gusto lang kita makausap. Bawal sa amin makipag-usap dito eh. Tingin ko sa'yo, hindi ka sumusunod sa bawal.
Manghula ka pala eh. Pwede ba kita makausap, mamaya? Paglabas mo? Ikaw talaga, bilis mo. Kaalis pa lang nung isa. Gusto mo na kagad maghanap ng kapalit. Sayang oras eh. Ano? Iisipin ko muna. Ang babae daw isip ng isip. Naiiwan ng biyahe. Hoy, Dulsura! Maraming customer, no? O ano ngayon, susumbong mo na naman ako. Ewan ko ba kung bakit lagi ako pinag-iinitan ng babaeng yan. Pareho lang naman 800 sa sweldo namin, no? Dulsura pala ang pangalan mo. Ibang klase ah. Siguro na ibinigay ng mga magulang ko sa akin yung pangalan na yan. Makulimlim ang panahon at nireklamo sila sa mundo. Hindi, maganda nga eh. Maganda. Maganda? Oo. Alam mo, gusto ko pag tumatawa ka. Sexy. Gusto mo tumawa ako ulit? Sige. Bigyan mo ako dahilan. Hoy! Hoy! Teka muna! Wag! Masisisante ako dito! Masisisante ako dito! Ano? Wag! Ha? 5! Wag! 5! 5 ang labas ko! Five. Batang-bata pa ako, nag-asawa na ako. 3 na anak ko. Huh? Oo. Gusto kita. Hindi ka tulad ng ibang babae. Maraming lihim, maraming tinatago. Wala naman ako dapat itago sa buhay ko eh. Lahat ng bagay, naikwento ko na kahit kanino. Teka, nasaan na ba asawa mo? Alana, alam mo nung una masaya kami eh. Pero hindi nagtagal, dinala niya ako dito sa probinsya nila. Yung pala, may asawa pala siya doon. At alam mo, itinira niya kami sa iisang bahay. Ha? Ano? Oo, madrama talaga ang buhay ko. At pareho pa kami buntis ng asawa niya, ha? Yung magrereklamo ako, binubugbog niya ako. 6 na taon din ako naloko ng lalaki yan bago ko siya hiniwalayan. Ikaw, nakakailang girlfriend ka na? Pang-apat na yun kanina. Lapitin ka siguro ng mga babae, no? Pinagtatawanan mo na yata ako eh. Pinagtatawan ako yung sarili ko. Ha? Bakit? Alam ko naman kasi kung saan mapupunta yung ganitong usapan eh. Pero, eto pa rin ako. Bakit? Masama ba? Hindi. Pero tignan mo ako. Kagagaling ko pa lang sa isang lalaki. Eto na naman ako, hindi na ako nadala. Bata pa ako, lapit na ng lapit ang mga lalaki sa akin. Ayaw talaga akong tigilan. Ay, Dulsura, patay kang bata ka. Hindi mo pa ako nasusubukan eh. Takot akong subukan ka, ha? Hindi naman kailangan ngayon. Magkita tayo sa Maynila. Uy, excuse me. Ito, oh. Bayaran mo na. Tama to, natin. Sigurado ka? Ngayon, alam ko na kung bakit ayaw ka tigilan ng mga lalaki. Ayaw ko rin kasi sila tigilan eh. Parang sigarilyo, hindi ko matigil. Kahit siguro puro usok na yung baga ko. Dalagita pa lang ako, naninigarilyo na ako. Lagi nga ako pinapagalitan ni Mamang eh. Sabi niya parang hindi raw ako babae. Gusto ko raw ba maging lalaki? Sagot ko, ay hindi ah, babaeng babae ako at ayoko maging lalaki.
Ang mga lalaki maraming insecurities. Makanti mo lang konti ang pagkalalaki. Hoy, lalaki ako ha. Huwag mong babawasan ang pagkalalaki ko ha. Paulo? Malungkot ka bang tao? Bakit? Kasi kaninang nagsisex tayo, tinitignan ko yung mga mata mo. Parang may problema ka. Wala yun. Na-imagine mo lang yun. Siguro. Anyway, pag may problema ka, huwag mong harapin. Aalis din yun. Alis na ako. Balik na ako sa dao. May trabaho pa ako eh. Tsaka isa pa, walang nagbabantay sa mga anak ko. Magkikita ba tayo sa doo? Akala ko magbabiyahe ka. Hindi mo na. Oh, paano? Next Saturday? Nang iwan ako ni Paulo, nang hinayang ako. Pero inisip ko, ano, hindi ako ang nawalan. Siya ang nawalan. Yan! Sige, ikaw pa yung pa mo. Yan, taas mo yung pa mo. Yan! You will be provided for. You and your children. You will have everything that you'll ever want. You said that you wanted to put up a club in Amata. Okay, let's put one up. We'll send your children to school. I'll send you to school. What do you think about that, darling? Sabi ko muna dyan. Yan! Yan! Yan to. But there's just one thing. You will sign a prenuptial agreement saying that if you get involved with another man, I will leave you and you will lose everything. I'll tell you what I want, kid. I want to get married. Now.
baby. Tatlo kayong babaeng ilalabas ng Arabiano mamaya. Eh, Dali, ikaw yatang gusto eh. Kanina pa yung tingin ng tingin sa'yo, no? Ilang gabi na yung balik ng balik dito. Kumukuha nga ng ibang babae, pero ikaw pa rin ang laging tinatanong. Eh, dapat kasi sinabi mo na hindi ako sumasamang lumabas sa mga customer, no? Ako lang naman ang may-ari ng bar na ito. Sinabi ko na kaya lang ayaw pa rin tumigil. Yan kasing puwit mo kapag gumalaw, bagsak lahat ng lalaki. Ano gagawin ko? Kukontrolin ko yung puwet ko. Kaya naman yung asawa mo, lagi nagsiselo sa'yo eh. Hayaan mo siya. At saka takot ako sa Arabiano eh. Sabi ni Kate, ang mga Arabiano raw, lahat ng parte ng katawan ginagalaw. Hey Kate, come on. Come on, hurry up. Sure. I still have to do some accounting for the club. Come on. Come on. O mga bata, bilisan nyo breakfast nyo, ha? Malilate na kayo sa school. Ha? Opo. Okay? Sige. You're killing your lungs. Well, it's my lungs. You're interested in putting up a business. Excuse me. Kinukulit How ako is the nitong business si opportunity in Abul this country, Ganda? Ilakad ko daw siya sa'yo. good. Pagbigyan mo na. You know, I have put up a Galante business yan. in... Maraming building kami. At saka isa pa, wala ka nang nakita dyan sa asawa mo si Kate. Vietnam veteran. Kaya hindi na tinatayuan. Di ba 2 taon na yan? Nakumpos. Baby, tigilan mo ako. Alamin mo na lang yung kasama mo. As you were saying, Well, excuse me. What I want to do is really set up a business what here. kind of business? Well, actually, I want to go into probably prawn growing, you know, like I have another business here, which is garment. It's very hard to It's talk to the good. people here It's good. with regards to import-export, you know. You're always jealous. You watch everything I do. What will happen to our club if I don't entertain the customers? What the hell with the customers? Don't curse, kid. Don't curse. Don't talk to me like I'm one of the Vietcongs. You're not fooling me, darling. I know whose child that is you're carrying in your tummy. It's the Arabs. The one you've been dating. You think of what you like to think. I don't want to argue with you. I'm leaving. Bitch! Mami! Sige, patayin mo ako, walang hiya ka, unahin kitang patayin. God damn it! I spend a lot of time and money on you! I'm going out! And when I come back, I don't want to see you nor the kids! Ever! Pasensya na kayo mga anak. Lagi yatang palpak pumili ng asawang mama ninyo. Pero hindi bale. Hindi na mauulit. Hindi na mangyayari ito. Ipinanganak ko ang anak ko kay Abul. Pero hindi nagtagal. Iniwan din niya ako. Pare-pareho silang mga lalaki. Bumalik ako sa wala. Yes, here. Kung ano-anong trabaho ang pinasok ko para mapakain ko lang ang mga anak ko. Good day. Yes. Okay. Thanks.
Nagtayo ako ng agency ng mga Pilipinong contract workers. Ginamit ko na pati katawang ko. Thank you. Nag-butterfly ako. Ang buhay ko'y naging parang Betamax na naka-fast forward. Wala na panahong mag-rewind. Miss Cortez? Ay, teka muna, andyan na. Umiinip ka na ba? Negative ang test mo. Thank you. Ang kapatid kong si Cora ang nag-aalaga sa mga anak ko. Maaaring sabihing ibang klase akong ina, pero lahat ng ginagawa ko ay para sa mga anak ko. Hamburg is very beautiful. It's called a fairy tale land. Yeah. Mrs. Galvez? Wait. Ano nangyari? Tumawag naman kayo ng doktor, oh. Miss, can you please get him a glass of water? Yes, sir. Yes, sir. It calls to me to be. Faru? Faru, wake up! Wake up! Wake up! What's the meaning of this? Huh? What's the meaning of this? How come you have all these medicines, huh? How come? Are you sick? Why didn't you tell me? Why didn't you tell me? It's nothing to get, please. It's nothing. It's nothing, please. It's all right. I'm sorry, Dad. I'm not sick. May sakit daw siya. I'm cured. Severe gonorrhea. Mag-iingat din daw ako. No! No! It's okay. It's all right. Don't panic. Don't panic. Don't panic. It's all right. Negative.
Huwag po sana kayong magagalit sa akin. Binenta ko po kasi yung iba natin na appliances eh. Kasi wala po tayong pambabayad sa ospital. Nagpasya akong umuwi ng Cotabato. Iniwan ko ang iba kong mga anak sa kapatid ko. Lola, mano po. Dali. Mang, tulungan mo ako. May sakit ako. Bakit? Ito ako na ba sakit ko? Ikatlong doktor ka na tumingin sa akin, ah. Doctor? Ito bang results na galing sa Maynila? Apa. Kinonfirm ba ni Dr. Cruz to? Apa. Alam niya to? Apa. Bakit? Tumawag kayo ng orderly. Opo. Kunin niyo mga gamit. Yes, Doc. Dalhin niyo sa kwarto sa dulo. Teka, saan niyo ako dadalhin? Saan niyo ba ako dadalhin? Alam ba to ng mamang ko? Asan siya? Dumating na ang resulta ng blood test mo sa Maynila. Kailangan may layo ka sa ibang pasyente. Bakit? Ano ba ang sakit ko? Nakakahawa ba? I'm sorry pero... Gusto mo ba talagang malaman? Dok, wag niyo na akong paikot-ikutin eh. Prangkahin niyo na ako. May AIDS ka. Matagal ka ng HIV positive. Pero dahil ngayon ka lang nagpa-test, huli na. May AIDS ka na rin. Hindi ako naniniwala. Kaya dinapuan ka ng kung ano-anong sakit. Typhoid, malaria, herpes. Nasa terminal stage na ng impeksyon ng sakit mo. Kaya maaaring hindi ka na magtagal, maski 1 taon. Anong karapatan mo sabihin sa akin na? Diyos ka ba? Ikaw ba nagbigay ng buhay sa akin? Sino ka ba? Mrs. Akala mo alam niyo na lahat ah! Ayoko nito! Ayoko Mrs. nito! Akala niyo nalalaman niyo na lahat! Mrs. Mga wala Binaw pa kayo! kayong Binaw nalalaman kayo! ah! Mrs. Nurse! Nurse! Ayoko nito! Mrs. Binaw kayo! Nurse! Nagtutulungan kayo! Mga suplado naman kayo! At tanga naman kayo! Nurse! Iwan mo ako! Nurse! Ayoko nito! Ayoko nito! Bitawan mo ako! Aalis ako nito! Ayoko! Ayoko! Mayayabang kayo lahat! Mayayabang kayo lahat! Ayoko yung sakit na ito! Ayoko pa mamatay! Ayoko! Ano mangyayari sa mga anak ko? Ano mangyayari sa mga anak ko? Kung sino ka man nangawan sa akin, putang ina mo! Ayoko! Ayoko!
Anak. Anak. Oh, nandito ko. Nandito ko. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Hindi na yata ako magtatagal. Doon na ako papunta. Lakasan mo loob mo. Kailangan lakasan mo. Lakasan mo loob mo. Loob mo. Andito ko. Andito ko. Mang, iwan niyo ng lahat ng damit ko sa Maynila. Ipamigay niyo na hindi ko na kailangan. Huwag ka magsalita ng ganyan. Huwag. Huwag, anak. Huwag, anak. Lakasan mo. May awa ang Diyos. May awa ang Diyos. Anak. 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 Magdasal tayo. Magdasal tayo. Magdasal tayo. Ama namin, sumasalangit ka. Sa amin ang alam mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Lupa pa na nasa... Anak, sabayan mo ko. Sabayan mo ko. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Sumasalangit ka mo. Sambahin ang ngalan mo. Lupa. Nasa langit. Sa iyo mo kami. Nagamit ka ng ngalan. Sa araw-araw. Di ako pinapakal sa araw-araw. Patawarin mo kami sa ano. Sa araw-araw. Sa salamat. Kaya. Kaya Patawad mo sa amin. Kami. May AIDS daw! Nakakatakot ang itsura! Kalbo na daw at saka puro sugat ang buong parte ng katawan. Nakakadirip! Hindi pa ako nakakakita ng taong may AIDS at saka ayoko na ata. Baka isang tingin ko lang, mahawa na ako. Dapat ipa-fumigate itong hospital na to. Dapat sabihin, dapat sunugin na lahat ng ginamit niya. Dapat lang. At saka, Hindi kayo pwede pumasok sa loob eh. Dalawang minuto lang, boss. Sige naman eh. Kailangan makausap ng pasyente, boss. Hindi nyo naman mai-interview yan eh. Mrs., ano hong gagawin niyo ngayon? Nilalaman niyo na AIDS kayo. At anong gagawin ng mga doktor sa inyo? Ano po itong virus na to? Pwede bang ma-interview, Mrs.? Ano tungkol sa sakit ninyo? Mrs. ang post lang, Mrs. Mrs. Parang tumakay sa camera, Mrs. Oh. Maski sandali lang ho. Taglaloob, iwanan niyo kami. Mawa kayo sa anak ko. Excuse me. Excuse me. Wala paris ba? Excuse me, please. Ano ba? Pwede ba nalakot na kayo? Sige, kunan niyo ako. Ano? Sige, gusto niyo ako makita mamatay? Kunan niyo ako litrato. Sige! O bakit kayo natahimik? Gusto niyo makakita ng dugo? Sige, i-display niyo sa lahat ng dyaryo. Kunan niyo ako kung paano ako malagutan ng hininga. Sige! Sige, gusto niyo? Gusto niyo? Sige! Sige po. Sige na. Mabuti pa ho eh. Magsilabas pare. muna ho kayo. Pakiusap lang ho. Sorry po, sister. Sige na ho. Lumabas na ho muna kayo. Bayaan na ho natin magpapahinga daw sa akin. Sige na po. Mrs., hindi ka na namin pwedeng alagaan sa ospital na ito. Baka mahawa ang ibang pasyente. Inilayo niyo na nga ako, natatakot pa kayo mahawa yung iba. Maawa naman kayo sa anak ko. Huwag niyo siya itaboy. Isa pa'y wala kaming facilities dito. Di ba, Limang, umalis na tayo rito. Dalhin niyo ako sa Maynila.
Lahat ng test sa akin, negative ang resulta. Paanong nangyaring nagkasakit pa rin ako? Pero pagod na ako sa kahahanap ng sagot sa mga tanong. Kung AIDS, di AIDS. Miss, ano ba sakit ninyo? Kung ako sa inyo, hindi ko nalang papansinin yan. Yung mga sakit na yan, baliwala yan. Habang inihinda ninyo, lalo lang kayo manghihina. Sige kayo. Wala na to. Maswerte na to kung aabutin ng 48 hours. Sabi ng doktor, ay normal daw sa kaso ko ang biglang malakas ngayon at mamay biglang mahina. Gawa daw yun ng blood transfusions. Pero ang lakas ko ay hindi nanggagaling sa dugo, kundi sa determinasyon kong lumaban. Walang pwedeng mag-down sa akin, maski na ang sakit na ito. Baba! Dali! Sab! O, dali! O, pwesto! Ilalim pareho! Kailan ba tayo magkakaroon ng matinong usapan na hindi kasama ang basketball? Sabi ko naman sa'yo, may practice ako ngayon eh. Pagkatapos, may research work pa ako. Tutulungan kita. Kaya ko na yun. Ano ba pag-uusapan natin? Eh, hindi ka naman yata seryoso eh. Seryoso ako. Oh, ano yan? Paolo, I want to get married. Ano? Bakit? Anong nakakashock doon? Gusto ko na mag-asawa dahil gusto ko, habang bata pa ako, magkaanak na ako. Parang hindi pa ako matanda paglaki nila. Janet, we only met 2 months ago. 1 buwan pa lang tayo mag-on. Kagagaling ko lang abroad. Masyado naman yata mabilis ito. Hindi pa tayo gano'ng magkakilala. Wala naman sa tagal yun eh. Ako, sigurado na ako sa gusto ko. Ako, hindi pa. Kung sa bagay, kilala na kita. Nag-research na ako tungkol sa'yo. Alam ko kung kailan ka pinanganak at kung saan. Businessman ang parents mo, pero bata ka pa nung naghiwalay sila. Kung ano-anong pinag-aralan mo, pero wala kang natapos. Kung ano-anong trabahong pinasukan mo sa buong mundo, pero walang nagtagal. Bumalik ka dito sa Pilipinas dahil nakatanggap ka ng grant ng study tungkol sa AIDS. Ano to, Janet? Ano to? Mahigit na 20 na ang naging girlfriends mo, just in case hindi mo pa nabibilang. Pero ni isa sa kanila, walang nagtagal. Alam mo, tamang-tama yung kursong kinuha mo, Janet. Research. Kung teacher lang ako, bibigyan kita ng grade na 1. Anong kailangan kong gawin, Paolo, para magtagal ka sa akin? Anong gusto mo? Ewan ko, Janet. Hindi ko nga alam kung anong gusto ko eh. Ang alam ko, ang ayaw ko. I don't want to get married. Bakit? Bigyan mo ako ng isang matinong sagot. Dahil ayoko ng married life. Ayokong buong buhay ko, iisang babae lang kasama ko. Ayoko magkaroon ng mga anak. Ayoko magkapamilya. Eh, paano tayo? We'll take things as they come. Okay? Okay? Mike! Sab! Oh! Sige! Patay! Baba! Bakit ko kailangan magpa-test? Eh, wala naman ako nararamdaman ng symptoms ng sakit, ha? Well, sa simula,
talagang wala kang symptoms na makikita kahit na may HIV ka na. Pwedeng 5 o 10 taong ka nang infected, hindi mo pa nalalaman o hindi pa nalalaman ng ibang tao. Nakakatakot pala. Oo. Pwede mo mahawa asawa mo, ang anak mo, o ibang tao. Nang hindi mo nalalaman at hindi nila nalalaman. Malalaman mo na lang yon pag AIDS na ito at nasa terminal stage na. Ibig mo palang sabihin, dapat palang tuwing makikipag-sex ako, ay magpapatest ako? Hindi naman. Hindi naman. Ang dapat lang, always practice safer sex. Iwasan ang pagiging promiscuous. Lalong-lalo na sa inyong mga homosexuals. Mali ang ginagawa niyo. Paolo, bilang counselor, ay hindi ka pwedeng maging judgmental. Naging judgmental ba ako? Oo. Talaga namang mali Maski ang... na trabaho nating mga trainers ang bigyan ng options ang mga counselees at pasyente, pero hindi naman natin pwedeng sabihin kung ano ang dapat nilang gawin. At lalong hindi natin sila pwedeng husgahan. Ang ibig mo sabihin, kahit sa tingin ko, mali ang ginagawa ng pasyente, hindi ko pa rin sasabihin? Mahirap naman yata yan. Ang pagkakaroon ng AIDS ay hindi isang bagay na tama o mali. Hindi ito pagkakasala o parusa. Isa itong sakit na pwedeng kumapit maski kaninong tao. May kasalanan man o wala. Puta man o gay o baby. Nangyayari ito hindi dahil sa kung ano ka, kundi dahil sa ginawa mo. Break na muna tayo for lunch. Talagang ganyan si Joseph. Mahigpit yan. Kaya naman maraming madaling natututo. Okay lang yan. Okay lang yan. Ayaw nga pala, may research study ka raw na ginagawa tungkol sa AIDS? Grant ito mula sa isang Australian foundation. Actually, hindi tungkol sa AIDS ito, kundi tungkol sa mga available services dito tungkol sa AIDS. Kaya nag-decide ako na mag-undergo ng training dito bilang isang AIDS volunteer. Volunteer. Ay, naku, Paolo. Kilala na kita nung nasa college pa lang tayo. Kung anong kursong pinapas mo, wala ka namang natatapos. At ngayon, counseling, ha? Hindi talagang... Baka naman di mo rin ito matapos. Interesado talaga ako sa subject na AIDS. Sana nga. Anyway, may mga pasyente kami sa ospital. Ang ilan sa kanila ay terminally ill na. You might want to visit them. Oh, of course. Sige. Bukas na bukas din. I'll drop by. Okay. Tama na yan. Tama na sabi yan eh. Kung ayaw mo akong dalawin dito, wag na! Pabayaan nyo na lang ako dito! Ate! Hindi sa ganun, ate. Maski nga inaaway na ako na asawa ko, pumupunta pa rin ako dito eh. Kaso talagang natatakot lang siya na baka makuna na naman ako sa kakapunta ko rito. Masalan kasi ako magbuntis. Ang dami mong dahilan! Ang sabihin mo, natatakot siyang mahawa ka! At siguro, ang magaling mong asawa, natatakot din mahawa yung nasa tiyan mo! Ate, alam mo naman hindi kita pababayaan eh. Kaya lang, sana naman, maintindihan mo na hindi naman pwedeng araw-araw nandito ako eh. May pamilya rin ako. Tumigil ka na! Umalis ka na rito! Bumalik ka na doon sa asawa mo! Umalis ka na! Miss? Miss? Good afternoon. Pwede ba kita makausap? Nakita ko lumabas kanina yung kapatid mo yata.
Hindi naman sa nakikialam ako. Pero mukhang umiiyak. May tutulong ba ako? Miss, huwag niyo sana akong pahirapan. First time ko lang sa ganitong counseling eh. Nangangapa pa ako. Maawa ka naman, oh. Pare-pareho kayo. Ano yun, miss? Pare-pareho kayong lahat. Puro kayong mga salita. Wala naman kayo magagawa pag... Oh, nakita mo na. Kahit madilim, nakikita kong maganda ka din pala. Bakit ka natatakot humarap? Pwede ba tayo maging magkaibigan, miss? Alam mo, ganito talaga ako eh. Madaldal. Pagpasensyahan mo na ako. Kaya siguro ako nag-volunteer sa ganitong trabaho. Pag wala ako nakakausap, para akong mamamatay. Mali yata yung nasabi ko. Lumapit ka. Paano? Ngayon umalis ka na. Wala na tayong pag-uusapan. Iwan mo na ako, please. Huwag mo nang dagdagan ang paghihirap ko. Hindi ibig sabihin basta nakipag-sex ka ng walang kondom ay magkaka-AIDS ka na. Bakit ka nahihiya? Pilitin mo siyang gumamit. Mag-usap kayo. Pwede mo siyang kaibiganing uli. Maging open kayo sa isa't Hindi isa. advisable na maging counselor ka niya. Bakit? Tapos na ako ng training sa counseling. Nagkaroon kayo ng relationship ni Dali. But that was 10 years ago. Magiging ineffective counselor ka dahil hindi ka pwede maging detached sa kanya. Mahihigop ka niya. I feel responsible. May pagkukulang ako sa kanya noon. Nang mag-abroad ako, basta ko na lang siya iniwanan, pinabayaan. And besides, kaibigan ko siya. Yun nga eh. Hindi pwedeng kaibigan ka ng pasyente mo. Kung ano-anong demands ang hihingin sa'yo ng pasyente mo, hindi ka makatanggi. Maghihilahan lamang kayo niyan pababa. Ba't di mo na lang siya interviewin para sa research mo? Yun lang. Alam mo, Paolo, kilala kita eh. Puro katikim. Magiging interesado ka kay Dulsura sa simula. Pero I'm sure after a while, mawawalan ka rin ng gana. Alam mo, itong si Paolo nung college, siya ang pinakagwapo sa batch namin ha. Habulin niya ng mga babae. Pero madaling magsawa. Pag nagkagusto na sa kanyang babae at nagkarelasyon na sila, yun, iwanan na at maghanap na naman ng iba. Takot sa commitment. Ito kasi si Tess, hindi pa ako sinagot nun eh. Loko. Ay nako, mother. Kwidaw ka sa sipon mo, mother. Wala pang nadidiscover na medicine para dyan. Ay nako. Imagine that. Lahat naman tayo nagkakasipon, pero wapa sa pagka-discover ng mga gamot tungkol dyan, darling. Nako. Bakit ba naman puro sakit na lang pag-uusapan natin? Mamaya tuloy ma-depress tong si Dali. Correct. Dali, kumusta na nga pala yung typhoid mo? Mukha naman magaling ka na. Malay mo pagdating araw, lalabas ka na at makapaglalandi ka na rin. Di ba na? John. Kasama mo kami, ha? Baka mamaya paglabas mo ng ospital, makalimutan mo na kami. Oo. John. Oh, anong say mo? Ay,
Masyadong kulot eh. Ayaw ni Romel ng ganyan. Naku ha? Magmumukha daw akong easy Ano girl. Gaga? Nako, imbiyan ako dyan sa boyfriend mo ha. Sa araw-araw na lamang, sa lahat na lamang na ginawa namin dito, ayaw. Ayaw, Day. Day, makinig ka. Itong boyfriend na to si Geneva. Oh. Day, masyadong conservative. Oh? Sa araw-araw, lagi na lamang naka-strong sleeve. At isa pa. Araw-araw din, lahat ng sinasabi niya, may po at opo. At hindi lang yan. 5 taon na, Day. 5 taon na silang hindi nagkakangkangan. Ay! Ang bibig mo! Lolit, ano ka ba naman? Totoo naman ang sinasabi ko, Gaga. Naniniwala ka ba kay Lolit? Ewan ko. Sa totoo lang, kung ako ikaw, maglandi ka na, magsaya ka, habang may oras ka pa. Oh, tama yan, Day. Dali? Doktora? Naglandi ka na naman, ano? Doktora naman, dyan lang naman ako sa labas eh. Nabobora ko dito eh. Hindi mo ba alam na sa paglabas-labas mong yan ay pwede kang makahawa? Doktora, maingat ako. Sa sakit mo, hindi sapat ang pag-iingat. At isa pa, para sa'yo na rin. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na dahil wala ka ng immune system, ay madali kang mahawa sa iba. Maski sinong may sipon dyan, kakapitan ka kagad. Doktora, baka mauna pa akong mamatay sa pagkainip. Doktora, wag sana niyo mamasamain. Huwag niyo sana masyadong pagagalitan si Dulsura. Kilala kong anak ko eh, baka lumayas. Habang kinukontra, lalo lang tumitigas ang ulo. Pinanganak ko siyang suhi, unang paa sa ulo. Ikaw na naman? Dali, Ano ba kailangan mo? Di ba sinabi ko sa'yo ayaw na kita makita? dinalang kita ng pagkain. Rye bread yan. Sabi ng mga nurse, lagi ka nagpapahanap niyan. Pero wala siya mahanap. Kamusta ka na? Okay. Ano ba talaga gusto mong malaman? Kung bakit ako nagkasakit, kung saan ko nakuha to. Ba't ako naglandi? Bakit ba bumalik ka pa rito? Gusto kong maging magkaibigan ulit tayo. Gusto mo akong kaawaan. Dali, mahirap kang kaawaan. Lagi ka daw lumalabas ang hindi nagpapaalam. Sa lahat daw ng mga pasyente dito, ikaw ang sumusuway sa mga regulasyon. Anong gusto nila sa akin? Maging prim and proper. Opo, oho, susunod po ako. Pucha naman, may AIDS na nga ako eh. Wala na akong panahon para maging polite. Malapit na nga akong mamatay para pag-aralan ko pa yung mga good manners and right conduct na yan. Hoy! O sige, kagalitan niyo ako. Tawagin niyo pa yung presidente ng Pilipinas, pababain niyo rito, gagawin ko pa rin yung gusto ko. Ano tinatawa-tawa mo dyan? At least kahit may sakit ka, hindi ka nagmumukmuk. Tapos na ako sa pag-iyak eh. Anong ginagawa mo? Research tungkol sa AIDS. At gusto mo akong gawing case study? As a matter of fact, oo. Ayoko. Please. Please. Saan lalabas? Hindi lalabas. Di mo gagamitin ang pangalan ko? Hindi. Hindi.
Wala. Ang bilis mo. Saan tayo magsisimula? Sa mga lalaki sa buhay ko. Sa mga lalaking nakasama mo. Sinong minahal mo? Wala. Hindi naman ako naniniwala sa mga true love na yan eh. Eh di pag gusto ko ngayon, eh di gusto ko. Pero kung talagang tatanungin mo ko, ang talagang true love ko, siguro mga anak ko. Pero totoo ka, marami na akong lalaking nakasama. Naamin ko, I played around. Sabi nga ni Mamang, siguro daw pinaparusahan ako ng Diyos. Did you ever try to find out kung sino sa mga lalaking nakasama mo ang nanghawa sa'yo? I did. Paulit-ulit nga eh. Bago ako matulog, iniisip ko yung mga lalaki sa buhay ko. Sino ba sa kanila, kailan, papano, ay naku, torture. Pero siguro wala na talagang paraan para malaman ko pa. Pahingi ng sigarilyo. Di ba bawal sa'yo? Kaya nga masarap eh. Sige na. Hindi ako naninigarilyo. Teka, Ano yan? may papakita ko sa'yo. Bagong dinidistribute nila. Ito. Female condom. Ang laki. Ako, kami noon ng mga Arabiano kong lovers, bira kami gumamit niyan. Bakit? Wala size. Wala magkasya. minsan talaga pinilit ko. Oh. Sabi ko, no way, we have to use condom. Talagang hanap naman kami sa mga tindahan. Pero talagang wala. Bakit? Pumuputok ang pinilit namin. Ano kaya kung... Ano? Ano kaya kung bigla akong tumayo dito sa bangko? Oh. Tapos sabihin ko sa kanilang, excuse me, ladies and gentlemen, excuse me. Gusto niyo makakita ng taong may AIDS?
Dali. Ito pala ang pad mo. Maganda. Di tulad ng kwarto ko sa ospital. Pwede bang dito na lang ma-confine? Kumain ka na ba? Kanina pa. Paolo, ba't di ka na nagpupunta sa ospital? Baka nga tama sila. Dapat bawasan muna natin ang pagkikita. Bakit? May ginagawa ba tayong masama? At sino sila? Ako ang magsasabi kung anong tama para sa akin at kung anong mali. Paolo, bored na talaga ako sa ospital. Pag nagtagal pa ako dun, mamamatay na ako. Tutulog ka na ba? Hindi pa. Late ako matulog eh. Pareho pala tayo eh. Hindi rin ako makatulog sa gabi. May wine ka ba dito? Hindi pwede sa'yo uminom. Puro naman hindi pwede. Sige na. Maski konti lang. Gusto mo ayusin ko apartment mo? No. I like it as it is. Dolly, may gagawin pa ako. Halimbawa lang, nagkita tayo uli at wala pa akong sakit. Liligawan mo ba ako uli? Yung ligaw na hindi diretso sa kama, ha? Yung bulaklak, chocolates, ganon. Sasagutin mo ba ako? Alam mo, Paolo, ayoko pang mamatay. Marami pa akong gustong gawin eh. Hindi pa nga ako nakakarating ng States o Europe. Marami pa akong lugar na hindi ko pa rin napupuntahan. Kulang pa ang buhay ko. Compared sa ibang tao, sa loob ng maikling panahon, marami ka nang naranasan. Sabagay. Alam mo ba kung ano ang namimiss ko? Ngayon may sakit na ako. Ano? Sex. Ha? Ano? Oo. Sex. Namimiss ko yung mga halik sa batok. Yung init ng hininga sa tenga. Mga hubad na hita. Yung mga plus na pumapasok hanggang sa kaluluwa ko. Kung may bibigay ko lang. Loko-loko. Halika. Saan? Sumayaw tayo. Nasaan ang music mo? Imagine. Imagine lang.
expect na bisita. Sandali. Hi, Janet. Kanina pa ako naghihintay sa'yo. May appointment tayo, di ba? Siya nga pala, Janet. Siya nga pala, Dolly, si Janet, girlfriend ko. Hi. Bakit hindi ka sumipot sa date natin? Sorry. Sorry? Lagi ka naman ganyan eh. Gusto mo lagi kang hinihintay ng babae. Gusto mo may babae naghahabol sa'yo. Tama ka na nga. Baka may bago ka ng conquest. Ikaw ba? Baka nga. Ha? Binibiro ka lang niya. Binibiro ka lang niya. Hindi ako nagbibiro. Ha? Lagi nga kami magkasama ni Paolo eh. Nagmumotel pa nga kami. Masarap kasama si Paolo. Lagi kang say. Dali. Lagi siyang maraming baong kondom. Walang iya ka! Niloloko mo lang pala ako! Hindi ka na talaga magbabago! Binibiro ka lang ni Dali. Diba? At ikaw naman babae ka! Ang lanti-lanti mo! Maaagaw ka! Ha? Maaagaw ka! Sakit siya! Wala akong pakalam! Anong mali ko kung nagsasakit ang isa na to para maawa ka sa kanya? Para maawa ka sa kanya! Janet! Ha? Mayroon siyang AIDS! Hindi ko alam. Janet. Hindi ko alam. Sorry. Pablo? Totoo ba? I'm sorry. Hindi ko alam. Paolo. Tawagan na lang kita. Aray ko! Ay! Ay! Aray! Aray! Ah! Ang sakit! Ayoko, tulungan niyo ako! Aray! Aray! Patigilin yung sakit! Aray ko! Aray! Painumin niyo ako kahit na anong gamot! Aray! Aray ko! Diyos ko, ang sakit! Ayay! Ayoko! Kahit na anong gamot! Masakit! Ayay! Diyos ko, ang sakit! Diyos ko, ang sakit! Ah! Aray ko! Aray! Saan na yun? Tara, baka nandun. Tinataguan ko sila. Kung ano-ano mga gamot ang pinaiinom mo sa akin eh. Kung ano-ano mga tinutusok na iniksyon.
No? Nakita mo sana ako noon. Ang ganda-ganda ko. Sabi nila, talo ko mga beauty queen. Pinag-aagawan ako ng mga lalaki, mga mayayaman. Pero ngayon ano? Pinandidirihan nila akong lahat. Mga ipokrita sila. Gusto kong gumanti kahit kanino. Gusto kong mawala sa mundong ito. Sakit. Mapalagi akong pinipigilan. Di ba nila nakikita na hindi na ako ito? Pangitan ko. Baho-baho ko. Ayokong hintayin na mamatay ako na. Wala ko mas katiting na digdigdad. Huwag ka magsalita ng ganyan. Maganda ka pa rin. Ikaw ba yung tao na mas kinakaharap na sa pangit eh? Ang gusto laging sinasabi magaganda at malilinis. Hindi. I'm sorry. Katulad mo rin ako. Prangka rin ako. Mabuti naman. Dahil wag na tayo magbulahan. Balang araw, pareho lang ang mangyayari sa atin dalawa eh. Alam mo, marami rin akong mga alas noon eh. Pero, pinamigay lahat ng papa ko nang malaman niyang may sakit ako. Lahat ng gamit ko, pinamigay nila. Halika. Bigay ito sa akin ng isa kong manliligaw na Arabo. Ang ganda naman. Nandito ka lang pala eh. Halika na. Sumama ka na sa amin. At diyan nagtatapos ang madrama. Pero may pagkakorni kong buhay. Walang labis, walang kulang. May proposal ako sa'yo. Ano yun? So far dito sa Pilipinas, marami nang lumalabas na interview sa mga may sakit na AIDS. Pero, puro patago. Nasyado lang sila. O kaya puro boses lang. Hindi nila binibigay ang tunay na pangalan nila. In short, wala pang muka ang AIDS dito sa Pilipinas. Wala pa nangangahas lumantad. Gusto mo ako yun? Oo. No way. Marami ka matutulungan. Ano? Para bigyan sila ng leksyon. Sabihin sa kanilang wag niyong gayahin yan si Dali. Bullshit yan eh. Naglandi yan eh. Kaya tignan mo nangyari sa kanya. Ayan, pinarurusahan ng Diyos. At ano, pagpipistahan ako ng mga reporter. Iba ito. Pag lumabas ang artikulo, mababawasan ang stigma laban sa AIDS. Huwag na nga tayo maglokohan, Paulo. Ano ba akala mo sa sakit ko, sipon? Isisinga ko lang, wala na?
Ilusyon lang naman ang lahat ng yan, Paolo eh. Na may magagawa pa tayo eh. We're just pretending na walang kamatayan. Pa-makeup pa ako. Padalaw-dalaw ka. Pero actually, lahat tayo, pati ikaw, mamamatay ka rin. Malay mo, maski ikaw, may AIDS ka na. Sino ba ligtas? Sagot ko ang buhay ko. Ang pakialaman mo ang buhay mo. Ayaw mo lang aminin. Negative na tingin mo sa ibang mga tao. Ayaw mo na magtiwala. Bakit? Kanino ba ako dapat magtiwala? Ha, Paulo? Lahat ng lalaking nagdaan sa buhay ko, ginamit lang ako. Ginamit lang ako. Binigyan pa ako ng sakit. Pati ikaw, Paulo. Sorry kung iniwan kita nun. Sorry. Ang tagal naman dumating ng sorry mo. Inabot ka na ng 10 taon. I can still make up for it. Yung mga pagkukulang ko noon. Come on, Paulo. Huwag mo nga akong patawanin, ha? Katulad ka rin ng iba, eh. Ang totoo, pinandidirihan mo rin ako. Hindi totoo yun. Sige. Kung talagang mahal mo, kung talagang hindi ka nandidiri sa akin, patunayan mo. Kumain ka sa plato ko. Sige. Magpapa-interview ako. Would you mind telling me, just for the record, what made you decide na magpa-interview sa isang malaking newspaper na gaya ng sa amin? Kinumbinsi ako ni Paulo eh. At saka, gusto ko na may magawa naman ako kahit na konti para dun sa mga susunod sa akin. Would you mind elaborating on that? Ganito yan. Ang tao, pwede kang mamatay maski sa anong paraan. Aksidente, sunog, sakit. Ang kamatayan mo wala kang control. Pero ang buhay mo meron. Pwede kang magdesisyon kung magiging anong klase to. Ako gusto kong mabuhay ng tama. Kung makakatulong ang pagpapa-interview ko, edi sige. How do you feel about your condition? I have made peace with God and with myself. Hindi na ako natatakot mamatay. Magandang hapon ho. Ikaw ba nagkumbinsi kay Dali na lumabas sa dyaryo? Oho, pero decision niya ho yun. Mamang! Ma! Wala naman ho akong masamang... Nilagtad mo kami sa kahihiyan. Pinandidirihan kami ng aming mga kamag-anak at kaibigan. Pati yung mga apo ko, kinakantsawan ng mga kaklase. Yung tindahan kumikita ng 1,000 sa araw. Ngayon, ni ₱5 wala. Natatakot silang lumapit sa amin. Mama, tama na. Patawarin ka sana ng konsyensya mo. Bawal dito sa ospital ang ginawa mong pagpapa-interview. Pwedeng mapahamak ang ospital pag nalaman nilang dito ka nakakonfine. At hindi ka nila titigilan.
Gusto ko lang makatulong. Biniyaran ka ba nila? Hindi ko ginawa yun para magpabayad. Bilang pagtatapos sa ating maikling seminar tungkol sa AIDS sa Pilipinas, gusto naming iharap sa inyo ang isang taong marahil ay pamilyar na sa inyo kung nababasa nyo ang kanyang istorya sa diary. Siya ang kauna-unahang Pilipinong PWA or Person with AIDS na lumantad sa publiko. Naririto po siya kasama ang kanyang ina. Mga kaibigan, si Miss Dulzura Cortez. Kung may gusto kayong itanong kay Miss Dulzura Cortez o sa kanyang ina, ay maaari na po kayong magtanong. Miss Cortez, alam na ba ninyo kung kanino mo nakuha ang sakit mo? Hindi. At hindi ako interesadong malaman. Bilang isang AIDS victim, hindi ka ba nagsisisi sa mga nangyari? Hindi. Maraming nawala sa akin pero hindi naman lahat. At huwag mo akong tawaging AIDS victim. Hindi naman ako biktima. At huwag niyo ring iisipin kaya nangyari sa akin ito dahil pinarurusahan ako. Ordinaryo lang akong tao kagaya ninyo. Nagkataon lang kinapitan ako ng isang sakit. Napakalupit. Nang una niyong nalaman na may sakit ang inyong anak, ano ang inyong naging reaksyon? Umiyak ba kayo? Umiyak. Sinong inang hindi iiyak? Pero, mas umiyak ako at nasaktan. Na malaman ko ang naging buhay niya dito sa Maynila ay naging wild kung sino-sinong lalaki. Mga foreigners. Kung sino-sino ang ama ng mga anak niya. Pero na malaman ko may sakit siya. Naisip ko, Diyos ko, kunin mo na siya na matapos na ang kahiyang ito. Nang dahil sa iyo, magbago siya. Wild siya. Spoiled. Barumbada. Lahat ng gusto niya susunod. Pero anak ko siya. Anak ko siya. Dulzura, kami ng mga kasamahan ko dito, nung nabasa namin yung tungkol sa'yo, hanga kami sa'yo. Pero, natakot din kami. Kaya ngayon, ay di na kami babalik pa sa club. Malaki ang naitulong ng ginawa mo, Miss Cortez, para mabawasan ang stigma na kinakapit ng mga tao sa sakit na AIDS. Sa puntong ito, Dulzura, anong kailangan mo? Ang inyong suporta, pangunawa, at isang bagay na alam kong mahirap ibigay. Pagmamahal at commitment. Paolo. Alis na ako. Pumunta na ako sa States. Paano yung research mo sa AIDS? Hindi ko natatapos. Hindi ko na kaya. Babalik-balik ka sa buhay ko. Guguluhin mo ko. So kapag nasasangkot ka na,
iiwas ka. Sasabihin mo, sige, bye-bye. Lalayo ka na naman. Wala akong kayang tapusin. At hindi ko kaya ang commitment. Maging sa trabaho o sa relasyon sa babae. Ang kaya ko lang, puro simula. Pagkatapos nun, hindi na ako marunong magbigay. Ako may sakit. Hindi ikaw. Harapin mo ang problema, Paolo. Tama si Dulsura. I don't know how to give love. Nandito lahat. Pero hindi ko alam kung paano ilabas. Tutulungan kita. It won't work. Hindi ganun kadali. Gusto kong lumayo. Gusto kong mag-isip-isip. Pagbalik ko siguro, saka tayo mag-usap muli. Mahal mo ba ako, Paolo? Bakit mo na itanong? Kasi noon, pag tinatanong ko sa'yo kung mahal mo ako, wala akong nakukuhang sagot. Kung oo man o hindi. Natutuwag kang magsabi. Siguro ngayon, may sasagot mo na ako. Mahal mo ba ako? Hindi. Salamat ko. At least hindi ko na kailangan mag-research para malaman ko. Yung AIDS patient ba ang dahilan? Ano? In love ka ba sa kanya? My God, Janet. I'm sorry, natuturete na kasi ang isip ko. Malaki na itulong sa akin ni Dali. Well, good for you. Sorry, may klase pa ako. Janet. Janet. I'm sorry. No, I'm sorry. You're the one who's relieved dahil mawawala na ako sa buhay mo. Pero tama ka. Linisin mo nga yung buhay mo. Dahil kakalat-kalat. Mang, kayo na ang bahala sa mga anak ko. Paglaki nila, ikwento niyo sa kanilang naging buhay ko. Lahat ng mabuti. Lahat ng masama. Wala kayong itatago. Sana pag naintindihan na nila ang lahat. Kahit paano. Kahit pag malaki nila ako. Mang pag hindi kayo tumigil sa pag-iyak, pauuwiin ko kayo. Gusto ko, bago ako mamatay, makapaligo muna ako. Ayokong may amoy ako pag namatay ako. Mang, pasunog niyo yung bangkay ko.
sa dagat. Yung si Mama, oh. Si Mama, oh. Ma, may pasalubo kami sa'yo. Ma, kamusta naman ho kayo? Hello, mga anak ko. Miss ko na kayo. Papakabait kayong lahat, ha? Ayokong merong nag-aaway. Magagalit ako. Mahal na mahal ko kayo. Labas mo ko. Ano? Labas mo ko. Hindi sila papayag. Hindi mo kaya. Mo sila itindihin. Makakaya ko kung tulungan mo ko. Ah.